the new truth revealed to Paul, why it matters to us. Yung bagong katotohanan, mga kapatid, na pinahayag sa ating Apostol Pablo, bakit ito ay napakahalaga sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, na si Apostol Pablo ay may malaking contribution sa mga aklat na nakasulat sa New Testament. Ibig sabihin, mga kapatid, hanggat hindi pa po nabubuo ang Bible nung panahon na yung una, ay hindi pa po tapos ang revelation ng Diyos na dapat malaman o ipaalam sa atin pong mga tao. Kaya hindi po maaaring maging kumpleto ang 66 books sa Bible kung wala yung 13 letters ni Apostle or epistle ni Apostle Paul. Kaya sasabihin din po natin ngayong umaga na yung mga isinulat ni Apostle Paul ay hindi po continuation, mga kapatid, ng mga usapin tungkol sa Biblia, kundi ito po isang bagong kapahayagan na nauugnay, mga kapatid, sa panahong ito ng biyaya at para sa atin na mga nabubuhay sa panahong ito. Okay, kaya mga kapatid, mahalaga nating pag-usapan at iisa-isahin po natin kung bakit mahalaga sa atin ang bagong revelation, bagong katotohanan ni-reveal kay Apostle Paul. Okay? Ngayon pong umaga, tayo po muna ay magbabasa ng Word of God. Ang pinaka-text natin ngayong umaga ay nandito sa Ephesians chapter 1 verse 9. Okay, Ephesians chapter 1 verse 9. The Bible says, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. So, maliwanag dito, mga kapatid, na sinasabi ng Ephesians 1:9, ipinaalam or inireveal sa atin ang mystery of His will. Ibig sabihin, mayroong nakatago o lihim na kalooban ang Diyos na ito'y particular sa ating panahon ngayon at ito'y nireveal niya sa pamamagitan ni Apostle Paul, mga kapatid, upang ating ma-enjoy. At hindi lang basta ma-enjoy, kundi tayo ay dito susunod o dito natin ipapattern ang atin pong pagsunod or pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Marami po sa panahon natin ngayon na ang pagsunod sa Diyos ay nakadepende kung ano ang nararamdaman nila. Pero tandaan po natin, ang ating nararamdaman ay hindi po laging tama. In fact, sabi ng Bible, our heart is wicked. That's why hindi natin pwedeng mapagtiwalaan ang ating puso. That's why ang atin pong tanging basis, mga kapatid, sa katotohanan at pagsunod sa Diyos ay walang iba kundi ang King James Bible or ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, in every age, God speaks according to His divine purpose and progressive revelation. Ang Panginoon po ay laging dahan-dahan lang nagre-reveal ng Kanya pong kalooban. Sa bawat panahon po yan. At habang binubuo ang Biblia, ang Diyos ay unti-unting nagbibigay ng information na dapat isulat ng writer ng Bible. Okay? But when He revealed something new through Apostle Paul, it wasn't a just continuation. It was a revolution in His dealings with mankind. Sa Acts chapter 15, makikita po natin na nagkaroon po ng conference po doon at nagkaroon sila ng pagkakasundo na si Apostle Paul ay pupunta sa mga Hintil at ang 12 apostles naman ay pupunta sa mga Hudyo, mga kapatid. Okay, at hindi lamang po yun, makikita po natin na meron talagang bagong revelation na binigay ang Diyos sa ating Apostle Paul. The new truth, okay? The mystery, or called the mystery, was kept secret since the world began. Mababasa po natin sa Romans 16:25 na ang ipinapangaral ni Apostol Pablo is according to the revelation of the secret, okay, of the mystery, which have been kept secret since the world began. Okay, so nireveal niya to kay Apostle Paul at mababasa natin mamaya sa 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 7. Pupuntahan natin yun mamaya, mga kapatid. Babasahin natin ng diretsyo para makita po natin kung papaanong ni-reveal. Alam nyo, kakaiba talaga itong si Apostol Pablo eh.
Kasi sa dinami-dami mga kapatid ng nauna, okay, ng mga lingkod ng Diyos. Kahit si Moses hindi nakarating sa third heaven eh. Kapatid, di ba? Di po ba? Sino man po mga kapatid na spokesperson in other dispensation ay walang nagpatotoo na nakarating doon sa tahanan ng Diyos sa langit. Si Apostle Paul lang. At yan ay mababasa natin mamaya sa 2 Corinthians chapter 12, mga kapatid. Kakaiba talaga si Apostol Pablo sapagkat siya po ay dinala ng Diyos sa third heaven upang doon ma-reveal ang mga bagay-bagay para sa ating kapanahunan ngayon. Very special and unique, mga kapatid, ang pagkatawag kay Apostle Paul. This truth defines dispensation of grace, the body of doctrine meant for us today. Ang nireveal kay Apostle Paul ay grace. From the word dispense, ibig sabihin ibinigay na katotohanan. At ito pong katotohanan na ito ay isang body of truth or body of doctrine. Ibig sabihin ay set of faith or doctrine, mga kapatid, na nauukol specifically for this period of time sa dispensation of grace. Okay? Ngayon, mga kapatid, what was revealed to Paul is not just historically important, it is eternally relevant. Amen, mga kapatid. Imagine receiving a letter addressed specifically to you from the President, revealing personal instructions and benefits reserved for your name only. You wouldn't ignore it, right? You'd read every word carefully, understanding its weight. Likewise, the new revelation to Paul is God's message for us today. It is not written for another time, another people. It's written to us now. Tandaan po natin, ang lahat ng kasulatan ay mahalaga. It is profitable. Sabi po ng 2 Timothy 3:16. All scripture is profitable. But hindi lahat ng nakasulat sa Bible, mga kapatid, ay direktang para sa atin na gawin ngayon. Okay? Ang talagang naka-address sa atin at para sa atin, mga kapatid, at specific na para sa atin, ay walang iba kundi ang mga isinulat ni Apostle Paul. Iyan po yung 13 epistles or 13 letter para sa atin ngayon. Okay? The revelation Paul received. Nais ko munang puntahan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, at aking babasahin. Ito po ay makikita, mga kapatid, natin dito sa 2 Corinthians chapter 12. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung sinulat ni Apostol Pablo na mga bahagi ng New Testament ay nireveal sa kanya ng God the Father doon sa third heaven. Okay? At kakaiba siya. Wala pong apostle, wala pong prophet, mga kapatid, na nakarating sa third heaven para lamang doon i-reveal ng Diyos ang mensahe para sa kanyang panahon. Okay? So, tingnan po natin ang 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 7. Okay? Watch this, mga kapatid, sapagkat ito po ay napaka-importante. Okay? Na hindi po ito nakita ng marami, mga kapatid. Okay. 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 7, ito ang sabi ng salita ng Diyos. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and what? Revelations of the Lord. Visions with S. Okay? Revelations with S. So, hindi po ibinigay ng isang bagsakan ang revelation kay Apostle Paul. Pero, isa sa pagkakataon na i-reveal sa kanya ang isang bagay o ang isang bahagi ng katotohanan, alam nyo, special, sa langit pa. Okay? Ang tinutukoy ni Apostle Paul dito ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Tingnan nyo ang verse 2. I knew a man in Christ above 14 years ago. Kinikwento lang niya ito, no?
whether it in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such a man, one caught up, saan? To the third heaven. Ulitin ko, meron ho ba kayong nabasa sa Bible na sino mang propeta o spokesperson ng Diyos, even Moses, na dinala niya sa langit upang marinig lamang at sabihin yung revelation ng Diyos? Meron po. Nakita ko, pero hindi sa langit. Si Moses, dinala ng Diyos ng 40 days and 40 nights doon po sa Mount Sinai. At nung bumaba siya, mga kapatid, ay nagliliwanag ang kanyang mukha. Si Apostle Paul, mga kapatid, ay direktang dinala ng Diyos sa langit upang doon ibigay ang bahagi ng revelation na para sa ating panahon ngayon. Kaya exciting ito, mga kapatid. Verse 3, and I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. Verse 4, how that he, yung pronoun na he, ang tinutukoy niya dyan, siya. Siya po yun. Kasi mababasa natin sa bandang ibaba nito na siya po yung tinutukoy niya. Okay? How that he was caught up, saan? Into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. See? So, anong narinig niya doon? Hindi daw pwedeng banggitin ng tao. Amen? Verse 5, of such an one will I glory. Yet of myself I will not glory, but in mine infirmity. So, maliwanag po, ang tinutukoy niya, yung kanyang sarili. Sa verse 1, sinasabi niya na siya po'y dumarating sa mga visions and revelations. Pagdating sa verse 5, mga kapatid, hindi daw po siya mamalaki o magyayabang sa kanyang mga nalaman. At verse 6, sabi ng Bible, for though I would desire to glory, bilang nasa laman, gusto niyang magmalaki. Gusto niyang, alam nyo, excited kayo. Halimbawa, ikaw ay nanalo. Parang hindi mo na maintay na ibalita ng iba eh. Ikaw na mismo magbabalita. Pero si Apostle Paul, sabi niya, and though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which is he seeth me to be, or that he heareth of me. Pagdating sa verse 7, look at this, sabi niya, and lest I should, ang binanggit ay I, siya talaga yung tinutukoy, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations which there was given to me, a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. So maliwanag, mga kapatid, na ang revelation na natanggap ni Apostle Paul, okay, ay direktang sa langit. May mga truth siyang natatanggap sa pamamagitan po ng Holy Spirit, pero meron pong direct revelation na nangyari sa kanya at ang matindi nito sa third heaven pa. Napaka-unique po, mga kapatid, ng experience na ito ni Apostle Paul. Kaya, hindi natin ito i-neglect, hindi po natin ito i-overlook, kagaya po ng ginagawa ng maraming mga religion ngayon na alam niyo, ang tawag po sa amin, ang tawag po sa atin, mga kapatid, ang paborito daw nating apostol ay si Pablo. At tinatawanan nila yun, minamak nila yun, kasi gusto nila na mag-stay sa 12 apostles during Christ's earthly ministry, kasi nga tinitrace po nila na ang simbahan po nila ay kaling kay John the Baptist. At katuwang si John the Baptist sa pagtatayo ng Baptist Church. Mga kapatid, that is not true. Mga kapatid, and gusto ng mga taong ito bumalik kay John the Baptist instead na mag-stay at mag-focus ang paningin kay Apostle Paul. Si Apostle Paul ang ating spokesperson ngayon
na binigay ng Diyos. Hindi po si John the Baptist. Wala kayong makikita na si John the Baptist ay nagbautismo sa mga hintil. Okay? Noong panahon sa earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo, even the Lord Jesus Christ, hindi niya po inuutusan ng 12 disciples na pumunta sa mga hintil. Matthew chapter 10, bawal pumunta sa mga hintil ang mga Hudyo. Okay? Sapagkat primarily ang kanila pong purpose ay ipangaral ang kingdom gospel at hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel. Ayan. Pero si Apostol Pablo, malinaw na malinaw, directly isinugo para sa ating mga hintil. Kaya, siyempre, unique and special si Apostle Paul sa puso ko. Dahil siya ang ibinigay ng Diyos na apostol para sa ating panahon ngayon. Amen? Paul was caught up to the third heaven and heard things no man had ever known. Why? Because God was revealing something never spoken before. Alam niyo ho, ang nireveal kay Apostle Paul, sobrang tagal nang itinatago ng Diyos. At siya lang ang naka-receive nun. Kaya makikita natin sa Ephesians chapter 3 verse 3, by revelation He made known unto me the mystery. Sige nga, buksan niyo ang Bible niyo kasi baka akala niyo yung aking binabasa ay hindi accurate. Ephesians 3:3 sa King James Bible ninyo, by revelation He made known unto me the mystery. Kanino ni-reveal ang mystery? Kay Apostle Paul. This mystery is the new body of truth for the church, the body of Christ, not known by the prophets, nor by Christ in His earthly ministry, but first revealed to Paul. Malinaw po yan. Makikita natin, mababasa natin sa Galatians chapter 1. Puntahan po natin. Galatians chapter 1 verses 11 and 12. Amen. Anong sabi ng Galatians chapter 1 verses 11 and 12? The Bible says, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. 12. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by what? But by the revelation, of Jesus Christ. At maliwanag mga kapatid na ang revelation ni Jesus Christ na ito ay may bahagi ng revelation sa Kanya na ginawa doon sa third heaven. Doon sa paradise. Doon sa place kung saan pupunta ang body of Christ. Amen. Doon mismo ni-reveal, hindi ko alam, siguro sabi ng Panginoon, kita mo to, itong lugar na to, dito ang eternal abode ng body of Christ. Pambihira mga kapatid. Talagang napakasarap isipin na tayo po mga kapatid ay nakaunawa ng bagay na ito. Kung gaano katiyak si Apostle Paul na pupunta siya sa langit kasi nakita niya ang Panginoong Jesus, nakita niya na rin ho ang third heaven mga kapatid. Kaya nung isinulat ni Apostle Paul that our conversation is in heaven, mga kapatid, it gives me courage, it gives me boldness. Amen. Hindi sayang ang aking ginagawa, ang pag-spend ko ng time na pagtuturo sa inyo, mga kapatid, ay hindi walang kabuluhan. I'm not throwing my fist on the air. Amen. Sigurado ako, mga kapatid, na itong aking sinasabi at ginagawa ay mayroong value, may eternal value doon sa langit. Dahil sa ating matutuklasan ngayon, bakit importante sa atin ang mystery na in-reveal kay Paul? Kasi this is the very heartbeat of God today. And all the preacher of grace must understand this, sapagkat ito po ang magmo-motivate sa atin to push in His ministry. Mga kapatid. Amen? Now, look at this. Why this new truth is so important to us? Number one,
It reveals God's hidden will for this age. Bakit ito importante sa atin? Dahil sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa panahong ito. Kaya nabasa natin kanina mga kapatid sa Ephesians 1:9. Kukunin ko lang at babasahin ko lang mga kapatid yung mga particular passages na nauukol sa atin pong message o sa atin pong topic ngayon. Sa Ephesians 1:9 ay bahagi ng verse na nakasulat, having known unto us the mystery of His will. Which is nabasa natin kanina bilang ating text, okay? So pinaalam sa atin sa pamamagitan ni Apostle Paul ang hiwaga o ang sekreto ng kalooban ng Diyos. This mystery includes, number 1, o letter A, the formation of the body of Christ. So makikita po natin mga kapatid, maunawaan po natin na ang formation of the body of Christ ay inireveal kay Apostle Paul. Okay? Through the gospel. Alam po natin na naliligtas tayo sa pamamagitan ng gospel of the grace of God. Pero yung mga early member of the body of Christ, mga kapatid, na pinanahanan ng Banal na Espiritu, hindi po sila, okay, nakarinig noon na nabigyan sila ng Holy Spirit, pero ang mensahe pa nila, kasi nga po transition period, ay kingdom gospel. Okay, which is hindi ho yan tinatanggap na mga mid-acts. Para sa mga mid-acts, pumasok lang at nagkaroon lamang po ng membership o dadagdag lamang po sa membership ng Body of Christ kapag ka po ang narinig na niya ay death, burial, and resurrection na gospel. Kaya itong si Cornelius, hindi pa rin daw po yan bahagi ng Body of Christ para sa kanila. Si Peter, ang 12 disciples, hindi ho yan bahagi ng Body of Christ sa kanila. Kaya si Apostle Paul ang unang-unang part ng Body of Christ kasi kay Apostle Paul unang ni-reveal ang death, burial, and resurrection. Pero kung pupuntahan niyo po yung panahon kung paano na-save si Apostle Paul, hindi po mga kapatid, later na lang naintindihan ni Apostle Paul yung gospel na tinuturo niya, yung death, burial, and resurrection. Pero tignan niyo po yung account niya sa Acts chapter 9 kung paano po siya na-save. At yung kanyang kinikwento sa Acts chapter 22 and Acts chapter 26, kasi dalawang beses pong ininarrate, mga kapatid, ni Paul kung paano siya na-save. At yung mensaheng kanyang narinig, hindi ho death, burial, and resurrection. Connected pa rin sa kingdom, mga kapatid. See? Kaya po, inconsistent yung mga nagtuturo, mga kapatid, na kay Apostol Pablo o si Apostol Pablo ang unang member sa Body of Christ. Hindi po yun totoo. Now, listen carefully. Okay? The heavenly calling of believers. So, dinidiscuss din po ng hidden, yung mystery na ito. Number 1, yung formation of the Body of Christ. Number 2, mga kapatid, yung heavenly calling of the believers. Ang atin pong calling, ang atin pong eternal abode ay heavenly. At ang ating purpose sa lupang ito ay hindi para sa kingdom, kundi para sa eternal heaven, mga kapatid. Amen? Now, ano pa? Nire-reveal din ng mystery na ito na posible palang manirahan ang Diyos sa katawan ng isang makasalanang tao pagkatapos siyang maligtas. Sa Colossians 1:27, sabi ng Bible, which is Christ in you, the hope of glory, mga kapatid. Yan ang laman ng mystery na yan. Okay? Na ang body of Christ ay bagong entity, new creature. Next, ang ating purpose and calling ay heavenly, and then at the same time, nananahan sa atin ang banal na spirito, nananahan sa atin ng Diyos, na kung saan, kailanman sa kasaysayan ng mundo, walang nangyaring ganyan. Sa lumang tipan, hindi nananahan ng Diyos sa tao. Ngayon lang yan sa New Testament. Okay? So yun po yung number 1. It reveals God's hidden will for this age. Number 2, it is meant for all people today. Ang panahon ng grace, mga kapatid, ito lamang ang panahon na ang Diyos ay pantay ang pagtingin sa lahat ng tao. Diyos siya na makatuwiran, pero ginamit niya ang mga Hudyo
during Old Testament time upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Pero, after the death of the Lord Jesus Christ, in this dispensation of grace, pinili si Apostle Paul para ipahayag niya na ang Diyos ay pantay na tumitingin, wala ng Hudyo, wala ng Hintil, ang mensahe ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga ang sabi dito sa Ephesians 3:9, to make all men see what is the fellowship of the mystery. So pwede pong makibahagi o makipag-fellowship ang Hudyo o ang Hintil dito po sa truth na ito. Hindi ito para lang sa mga Hintil. Hindi rin lang po ito para sa mga Hudyo. Ito po ay para sa lahat ng tao. Amen. It is not for one nation, Israel, but for all men without distinction, Jews and Gentiles on equal ground. Amen. Mababasa po natin yan mga kapatid, medyo mahaba-haba, sa Ephesians chapter 2, verses 14 to 16. Puntahan na lamang po ninyo, makikita nyo po dyan mga kapatid, na ang ating Apostle Paul ngayon ay para sa lahat. Hindi lang sa Old Testament, during Christ's earthly ministry, hindi po para sa lahat ang mensahe. Ang gospel of the kingdom ay hindi para sa mga Hintil. Ang gospel of the kingdom ay para sa national Israel. Amen? Yan po'y malinaw na malinaw. Kaya nga po sa Matthew chapter 10, ayaw po papuntahin ni Jesus Christ ang mga alagad sa mga daan ng Samaritano at sa mga Hintil. Okay? Bagkus pumunta sila sa manawawalang tupa ni Israel. Number 3, mga kapatid, sa ating point. Bakit importante sa atin ang mystery, truth? Number 3, we are stewards of this mystery. Ayun na. Alam niyo kung bakit? Kasi po, mga katiwala tayo. Wala pong ibinigay o walang binigyan ng Diyos na pinagtitiwalaan. Okay? Ng katotohanan ito, kundi tayo na mga believers today. At wala din aasahan ng Diyos na mag-dispense nito, kundi tayo din. Kaya dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, ang sabi ng Bible, let a man so account of us as the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. So mga kapatid, we are stewards. Kaya yung kasunod niyan, and the stewards shall be found faithful, mga kapatid. Kaya alam niyo itong ginagawa ko everyday na nagtuturo ako sa inyo, sumusunod lamang po ako sa ini-expect ng Diyos na dapat ginagawa ng mga pastor, ng mga preacher. Kaya walang tigil na tinuturo ko, mga kapatid, ang mystery program. We must study, amen, preach, defend, and dispense this truth faithfully. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ang dami-dami pong mga pastor ngayon, ang basa nila dito sa stewards. Kaya pagka sila nagkaroon ng stewardship conference, okay? Ang kanilang sinasabi ay yung first fruit, cheerful giving ng tithes and offering. Pero ang context ng stewards dito ay stewards not of the material things, not of mammon, but of the mysteries of God. Pero hindi po ba natin alam, ang primarily calling ng isang Kristiyano, especially ang pastor sa panahon na ito ng dispensation of grace, ay ang kanyang mensahe at ipapahayag ay hayaan niyang makita ng lahat ng tao ang fellowship of the mystery. Amen. Kaya po, sa mga pastor na nakikinig sa akin ngayon, bigyang diin natin ito. Okay? Number 4, it inspires our bold witness. Amen? Every time, ang sino mang tao na namakaalam nito, ang sino mang pastor, marami akong nakilalang pastor, nung nalaman po ito, mga kapatid, lalo po silang naging matapang sa pagpapahayag ng Word of God. Ephesians 6:19, yun ang prayer din ng Apostle Paul na hinihingi po niya sa mga mananampalataya. Ephesians 6:19, the Bible says, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. See? Yun ang kanyang request sa kanyang sarili. Na yung kanyang
mouth ay mabuksan niya yan ng may katapangan upang ipalam ang mystery of the gospel. When you understand this message, you preach not out of fear, but with boldness and clarity. Amen. Kaya nga mga kapatid, sino man sa inyo ang preacher, at ang pinipreach nyo pa rin ay doktrina ng kingdom, doon kayo lagi tumatakbo mga kapatid sa 12 disciples. Okay? Walang problema doon, basta't i-connect nyo lagi kay Apostle Paul. Para ang tao maintindihan nila, malaman nila what is the fellowship of the mystery. Amen, amen. Number 5, mga kapatid. Number 5, it comforts and strengthens the believer. Amen. Wala pong ibang mensahe sa Bible na pwedeng makapagbigay ng comfort and strength sa mga believer kundi ang teaching ni Apostle Paul. Saan sa bahagi ng kasulatan malalaman at makikita ang malinaw na teaching na ang pag-asa natin ay tiyak, na meron tayong eternal security. Wala sa sulat lamang ni Apostol Pablo. May mga hint sa ibang mga bahagi, especially sa Book of John and sa John 2nd and 3rd John, mga kapatid. Pero, sobrang linaw niyan kay Apostol Pablo. Colossians 2:2. Babasahin ko lang yung part na ito, that their hearts might be comforted unto all riches, look at this, of the full assurance of understanding. Amen. Sa pamamagitan ni Apostle Paul, naintindihan natin ang full assurance of understanding na tayo po ay tiyak na punta ng langit dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus. The mystery is not mysterious. Amen. It is meant to be known and brings assurance and comfort. Pag pinag-usapan natin ng mystery truth, hindi ito misteryoso na para bang hindi pwedeng maintindihan at hindi pwedeng maunawaan. Ang mystery na ito ay ni-reveal na kay Apostle Paul. At ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa Ephesians chapter 3, you will understand my knowledge in the mystery when you read what I have written. Amen, mga kapatid. So, ibig sabihin, this mystery is not mysterious na para bang nakatago. No, noon yon. Pero nung dumating si Apostle Paul at sinulat na niya, ni-reveal niya sa kanya ng Panginoon, hindi na po siya mystery. Revealed truth na ang tawag dito. Sinasabi lang natin at pinapangalanan lang natin na mystery truth sapagkat noon ay mystery, noon ay sikreto, noon ay nakatago, pero ngayon revealed na ito. Kaya wala na pong reason para hindi natin ito patuloy na i-share. Amen? Mga kapatid, kumusta ang inyong mga mensahe sa mga simbahan ninyo? See to it na ito po'y connected sa pagpapaalam ng mystery program ng ating Panginoon. Number 6, mga kapatid, second to the last. Number 6, it establishes us in the faith. Ayan. Mga kapatid, sabi po ng Bible, maliwanag na maliwanag, na ang nag-i-establish sa atin, nagpapatatag sa atin sa pananampalataya ay walang iba kundi po yung mystery truth. Sa Romans 16:25, ganito ang mababasa natin sa bahaging una ng talata. To Him, look at this, that is of power to establish you according to my gospel. At maliwanag yan, according to the revelation of the mystery. Okay? Na ni-reveal kay Apostle Paul, mga kapatid. So, mai-establish tayo, mapatatatag tayo sa pamamagitan po ng Ebanghelyo o ng katotohanan o mabuting balita na si Apostol Pablo ang nagdadala. Amen. Only the revelation of the mystery stabilizes the believer doctrinally. Without it, confusion and mixture abound. Kaya mahalaga po mga kapatid na ituro talaga natin to. Amen? Patuloy niyo akong ipag-pray mga kapatid. Kasi yun na lamang ang buhay ko eh. Gusto kong makita ang sarili ko na kukunin ako ng Panginoon. Okay? Na laging sumisigaw at nagtuturo tungkol sa truth na ito. Okay? Yun po ang aking heart's desire.
Kasi alam ko, ito yung heartbeat ng Diyos. Ito yung prayer ni Apostle Paul na maduplicate ang mga nagtuturo ng gospel of the grace of God. Amen? At hindi ako titigil dito, mga kapatid. Kahit ano mangyari. Sabihin ko to sa individual, sa grupo, sa small group ng pagtuturo ko ng Bible, hindi ko man ito masabi sa buong mundo, sa public, mga kapatid. I do believe, mga kapatid, nagagampanan ko ang aking tungkulin sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Number 7, it leads to obedience to God. Of course. Bakit naman ipinalam sa atin ang mystery na ito kung hanggang isip lang pala at walang application? It leads to obedience of God o to God. Romans 16:26, the Bible says, Romans 6:26, made known to all nations for the obedience of faith. So, yung part ng verse na yan ay binabasa ko para bigyang diin sa inyo na after na malaman natin ang mystery program, na-enjoy natin ito, magbigay sa atin ng hope, ng boldness, mga kapatid, hindi lang po natatapos doon. We must apply all the truth according sa binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Okay? This is not head knowledge. This is not just head knowledge. It demands faith, action, and alignment of our lives with God's present work. Kasi po, marami sa atin ang hindi pa naka-align ang buhay. Wala pa sa atin yung sinasabi ng Colossians 3, set your affection on things above, not things on the earth. Marami po sa atin ang hangad ngayon, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na kayamanan o pagyaman. No problem with that kung malaki ang puso nyo na itutulong nyo po para sa gawain ng pagpapalaganap ng gospel ng mystery truth. For our conclusion this morning, God is no longer dealing with Israel as a nation under the law. He is now forming a new creature, the body of Christ, made of saved Jews and Gentiles, not under the law but under grace. Romans 6:14. The revelation given to Paul is not optional doctrine. Amen? It is God's will for us today. Rejecting Paul's gospel is rejecting the message God entrusted to this age. Kaya mga kapatid, ang dami-dami pong umiiwa sa sulat ni Apostle Paul. Mas gusto nila yung sulat ni Malakay, chapter 3. Ang mga Old Testament. Why? Sapagkat puro blessing materially ang tinuturo dun eh. Pero hindi primarily material blessing ang binigay sa atin o binibigay ng Diyos sa atin. Ang binibigay sa atin ng Diyos ay heavenly. We are all blessed with all spiritual blessing, Ephesians 1:3, in heavenly places, mga kapatid. Amen? Kung meron mang physical or material blessing na binibigay ng Diyos sa atin, malinaw po din, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 6, na kung bakit pinagyayaman ng Diyos ang mga Kristiyano ngayon, ay upang maging mayaman din sila, maging rich in good works sila, distributing to the necessity of the saints. Ang pinaka-reason, mga kapatid, is makatulong, mga kapatid. Philippians chapter 4, makikita rin po natin na makatulong gamitin ang inyo pong physical possession sa pagpapalagana po, mga kapatid, ng ministry sa panahong ito. Okay? Now, rejecting Paul's is rejecting the message of God entrusted to this age. Receiving it means walking in truth, stability, joy, and purpose. Amen? Study it diligently. Amen? Stand for it boldly and share it faithfully. Amen? Let us glory not in ourselves. Ngayong alam na natin ito, huwag tayong magyabang, huwag tayong magmalaki,
Patuloy po tayo na mayroong meekness, instructing those that oppose themselves. At sana po hindi na tayo papatol sa mga taong ayaw paniwalaan tayo. Pumokus tayo sa mga taong gustong maniwala sa atin at sila po yung ating ministeryohan. Amen. Let us glory not in ourselves, but in the riches of the grace given to us through apostles' gospel, revealed by the risen Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, ako po'y nabibless sa topic natin ngayong umaga, and I hope na itong mga bagay na tinuturo ko about sa right division ay maging foundation natin sa ating mga susunod pang pag-aaral ng mga malalalim na doktrina.